State of the Nation. Nagpalitan ng suntok ang dalawang lalaking ito sa labas ng isang bar sa Pagadian City. Natigil lang ang suntukan nang lapitan sila ng isa pang lalaki. Pero ang iba pang tao naman sa bar ang nagkagulo at nagbatuhan ng upuan at bote. Ayon sa mga pulis, pinaniniwala ang lasing ang dalawang lalaki sa video at nag-away umano dahil sa babae. Sa Ilocos Norte naman, nahuli ang paglusob ng isang grupo at pinagtulungang bugbugin ng driver at mga sakay ng kolong-kolong na yan. Ang isa sa mga nambugbog may hawak pang baseball bat. 3 ang sugatan sa insidenteng nagugat umano sa selos. Kasama ng kanilang mga magulang, nagkausap na ang mga sangkot na kapwa mga minor de edad. Ayon sa mga pulis, DSWD na ang may hawak sa kaso. Bago ngayong gabi, 3 kabilang ang isang buntis ang nasawi sa banggaan ng kotse at multi-purpose vehicle o MPV sa Tagaytay City. Sugatan naman ang lahat ng sakay ng MPV na mga bagong graduate na senior high school. Pinaniniwala ang lasing ang kanilang driver. May report si John Consulta. Walang ibang kasabay ng sasakyan ang kotse niyan sa Bypass Road, Barangay Zambal, Tagaytay City, pasado alas 12 hating gabi. Pero pagdating sa dulo, nasalpok ito ng isang MPV. Dead on the spot ang 3 sakay ng kotse, isang buntis, ang driver at isa pang hindi nakikilalang lalaki. Batay sa investigasyon, ang driver ng kotse, nagmagandang loob lang daw na ihatid sana sa ospital ang kapitbahay niyang buntis para magpa-check up. Habang sakay ng MPV ang 5 kabataang edad 17 hanggang 19, pawang mga senior high school at bagong graduate. Lasing umano ang 18 anyo sa driver at nawala ng kontrol sa sasakyan. Mabilis daw ang takbo ng MPV na lumihis daw ng linya at sumalpok sa kasalubong na kotse. Sugatan ng 5 at agad dinala sa ospital. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng MPV na wala pang pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Viral ang magkahiwalay na insidente ng delikadong stunt sa kalsada sa Cebu. Sa Mandaue City, isang babae ang sumayaw at nagayos pa ng buhok habang nagmomotor. Balak namang kasuhan ng LGU ang isang siklista sa Lapu-Lapu City matapos mag-counterflow at halos makabangga ang kasalubong ng mga sasakyan. Yan ang report ni Emil Sumangil. Nagpagewang-gewang, nag-ayos ng buhok at sumayaw pa ang babaeng ito habang nagmomotor sa highway sa Mandaue City, Cebu nitong June 12. Ang takaw aksidenteng exhibition na yan, pumukaw sa atensyon ng mga otoridad. It's very dangerous kay aside sa posibleng madisgrasya na makahimog inaning nga stunt, makadisgrasya sa iyang kaugalingon o makadisgrasya sa posible sa uban. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office Region 7 ang babae sa video. Depende sa magiging resulta ng investigasyon, posibleng masuspindi ang kanyang lisensya at maharap sa kasong may kilalaman sa reckless driving. Bigla namang pumasok sa kasalubong na linya ang biker na yan sa Lapu-Lapu at nanatili roon bago muntikan ng makabanggaan ng papalapit na closed van. Ang mga kasama niyang biker nasiyahan pa sa nakamamatay na stunt sa iwalay na video, delikadong nag-overtake at halos makabanggaan din ang biker na iyan ng isang papasaherong sasakyan. Ipinatawag ng alkalde ang biker na nasa mga viral video. Katong adlaw kay padong na may uli ato. Ne, kaman katong kuan di unta ko mobuhat ato ni sa akong amigo manggod kay ginanay kalipay basikat pero ang kanang pasikat kay dili basikat sa media. Kuan ra kanang samuarang kalingaw ra ba. Mo to napugos ra pug ko gi kuan ko nagigalgal jud ko maayo. Sige kanang kuan buhat. Nagsisisi raw ang biker sa nangyari pero batid ng LGU ang panganib na dala ang ginawa nito. He's already in a legal age. We will refer this to our legal. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 patay sa 2 magkahiwalay na aksidenteng kinasasangkutan ng mga truck. Sa Taguig, nawala ng preno ang isang truck at nabundol ang ilang motorsiklo sa McKinley Road. Patay ang isang babaeng rider. Sugatan naman ang kanyang angkas at isa pang lalaking rider. Naaresto ang nakadisgrasyang truck driver. Sa North Luzon Expressway o NLEX, sumabit naman ang isang container truck sa Marilao Interchange Bridge. Sa lakas ng pagkakabangga,
nahulog ang bahagi ng tulay at bumagsak sa isang AUV. Dahilan para mawala ng kontrol ang AUV hanggang sa tumagilid. Nasawi ang isa sa pasahero ng AUV. Ginagamot naman sa ospital ang isa pang sakay, kabilang ang 2 taong gulang na bata. Ayon sa mga pulis, posibleng mas mataas ang truck sa average vertical clearance ng Marilao Interchange Bridge. Arestado ang truck driver na mahaharap sa mga reklamo. Sabi niya, pinalitan daw ang chassis ng truck at di raw nasukat. Panganib ang hinaharap ng mga estudyante ng isang sitio sa Taytay Rizal papasok sa eskwela. Matapos kasing pagbawalang dumaan sa isang private subdivision, sa gilid ng bangin sila naglalakad. May report si Nico Wahid. Alas 5 pa lang ng madaling araw, binabagtas na ng elementary students ng Sitio Pugadlawin. Dahan-dahan lang. Ang bahaging ito ng bundok sa barangay San Juan, Taytay Rizal para umabot sa alas 6 ng umaga nilang klase. Isang oras daw ang lakaran nila papasok sa San Francisco Elementary School. Ang grade 1 student na si Makmak nadulas habang pababa ng bundok. Punasan mo na tayo. Kuhanin mo na yung baby wipes mo. Pumasok po siya na maputik yung uniforme kasi nga po wala po akong baon na damit niya. Minsan natatakot kami kung may ahas na sa dadaanan namin. Mamaya madulas lalo pag maulan. Talagang isang pagkakamali mo lang talagang babagsak ka rin sa bangin. Noong mga nakaraang school year sa isang private subdivision ang daan nila kung saan may tricycle na naghihintay sa kanila na maghahatid sa eskwelahan. 15 minutes lang daw, nasa school na. Pero pinagbawal ito ng Homeowners Association 3 linggo bago matapos ang nakaraang school year. Ayaw po ng mga homeowners na. Since kasi marami dito dati na mga informal settlers. Dati raw ay nagtatrabaho sila sa subdivision ng libre para lang mapagbigyan ng makadaan. Pero nahinto ito. Kung talagang sinasabi na private, may sarili silang batas, bawal talaga, hindi sila pwersahin, hindi kami naman wersa. Meron naman exemption, bawat rules. Pwede naman sabihin na, sige, papadaanin namin kayo. Pero, di ba, padadaanin namin yung mga bata, pero hanggang ganun. Sinubukan kong daanan ang tinatahak ng mga estudyante kasama si Kayceline at isa pang anak na si Thea. Ito yung bahagi ng dinadaanan ng mga estudyante at ng mga residente na kinakatakutan nila. Dahil may mga pagkakataon na basa ito dinaraanan nila at pwede silang madulas at maaksidente at pwede ring mahulog sa bangin na ito na talagang matarik. Minsan meron din po na tuklaw na po dito nung gabi, nakakala niya po itali lang na nakapulupot siya sa daanan. Ahas po pala. Ano ba nararamdaman mo pag naglalakad ka dito? Pag naglalakad po ako, nananakbo na lang po ako kasi po nakakatakot yung daan. Malay mo, may masupot po ako na ahas eh. May mga nakasalubong din kami mga residenteng paakyat galing sa trabaho. Ako nga po, hirap, hinihingal. Kaya po, lalo pa yung mga bata pa. Baka pwedeng padaanin nyo kahit yung mga bata lang. Ayon sa Homeowners Association ng Monteverde Royal, pinayagan nila ng ilang taon ang pagdaan ng mga residente ng Pugadlawin dahil sa humanitarian reasons. Basta raw susunod ang mga ito sa mga regulasyon. Pero marami raw naging paglabag. Marami na rin daw insidente ng nakawan kung saan may mga nahuling sa Pugadlawin daw dumadaan. Dito, daming bata. Maikipagpulong sana ang pamunuan ng subdivision sa Office of the Mayor. Makipag-coordinate kayo, pribado itong lugar. Pero dahil sa kilos protesta ng mga taga-sitio ditong June 16, hindi na ito natuloy. Ayon sa Taytay LGU, batid nila ang issue at maglalabas sila ng kanilang official statement. Nangako raw ang LGU sa mga residente na paggagawaan sila ng madadaanan. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasagip sa Cebu City ang isang buntis na menor de edad na hinihinalang taga-repack ng droga. Naaktuhan ng 16 anyos na dalagita sa isang buy-bust operation. Ayon sa NBI, natanggap nila ang report na may mga menor de edad na binabayaran para mag-repack ng droga. Nagpositibo sa drug test ang buntis na dalagita. Naaresto naman ang target na lalaking umaming nagbebenta siya ng droga, pero itinanggi niyang may connection siya sa dalagita. Napalikas ang ilang nasa Tehran, Iran, kabilang ang isang Pilipino o ilang Pilipino kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na lisanin na ang lugar. May babala naman ng Supreme Leader ng Iran sa Amerika
kung manghihimasok ito sa sigalot nila ng Israel. Di bababa sa 24 na ang nasawi sa Israel habang mahigit 200 naman ang namatay sa Iran. May report si JP Soriano. Mula nang atakihin ng Israel ang Iran noong Biyernes, wala nang patid ang gantihan ng airstrike ng dalawang bansa. Dahil sa tumitinding tensyon, may mga lumikas na mula sa Iranian capital na Tehran. Nadagdagan pa ang mga yan nang nagbabala sa social media ang Pangulo ng kaalyadong bansa ng Israel na si US President Donald Trump. Dapat na raw lumisan ang lahat ng nasa Tehran. Inireklamo ni Trump ang hindi raw pagpirma ng Iran sa kasunduang sinabi niyang lagdaan. Paulit-ulit din daw niyang iginiit na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Hiningi din ni Trump ang unconditional surrender ng Iran. Tugon naman ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa sinabi ni Trump, hindi sila susuko. Babala pa niya, magiging irreparable ang pinsala sa Amerika kung manghihimasok ito. Kasama sa mga lumikas mula sa Tehran ang ilang Pilipinong nagtatrabaho roon. Pagkasabi pa lang ni Presidente Trump, ay nag-alisan na mga tao. Haba na uli yung pilahan, yung traffic sa highway. Very alarming. Ibig sabihin, wala silang planong ihinto ito. Gayunman, hindi raw muna sasama sina UFAR sa voluntary repatriation dahil maayos naman daw ang lagay ng kanilang pamilya sa northern part ng Iran. 30 Pilipino ang nagtatrabaho sa Iran ayon sa DFA. Nang tanungin si Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan na bang magpatupad ng mandatory repatriation sa Israel at Iran. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Pero handa naman daw ang ating gobyerno na ilikas ang mga Pilipino sa Iran at Israel. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Cariel nagpasample ng dating OST ng Encantadia na Mahiwagang Puso habang commercial break ng It's Showtime. Si Cariel ang gumanap na Sangre Alena sa 2005 version ng Encantadia. From bida to kontrabida. Sa X, ipinost ni Kera Mitena played by Rian Ramos ang larawan nila Hara Cassandra na ginagampanan ng kanyang real-life bestie na si Michelle D. Biro niya, most of the time we're housemates, but not castlemates. Sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre, ipinakilala na ang role ni Michelle at ang PBB Celebrity Collab housemate na si Mika Salamanca bilang si Anaka, ang alagang kwago ni Kera Mitena. Ayon kay OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Chingsi, hindi basta-basta ang pagpili sa bawat cast at kanilang magiging karakter sa mega series. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang mga pawikan na nakunan underwater ng isang free diver, kinainggitan daw ng ilang netizen. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sino ba namang di mauhulog sa ganda ng dagat? Gandang tanaw mula ibabaw hanggang ilalim. Sa Panglao, Bohol, hindi ka lang mafo-fall. Kikiligin ka pa under the sea. Parang destiny kasi ang pagkikita ng dalawang pawikang ito na tila nag-kiss pa. Moment under the endless blue ang peg. Kuwaya ng freediver na si Mark Joey Humaran Florentino sa Balikasag Island noong Mayo.
Hindi lang siya ang kinilig, kundi pati na ilang netizens. Sabi ng ilang nag-comment, kahit daw mga pawikan, aba, may love life na rin? Bucket list unlock yarn? Hirit naman itong si ate, gusto ko na lang din maging turtle. Ang tila pag-kiss ng mga pawikan, posibleng bahagi ng kanilang courtship behavior o paraan ng pagko-communicate sa isa't isa. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.